May moment ba sa buhay mo na binuksan mo ang bank app mo tapos imbis na mapangiwi, napangiti ka pa? Yung hindi mo na kailangan mag-compute sa utak mo kung pwede ka bang magkape ngayon o kung ang grocery mo ba ngayong linggo ay ibig sabihin noodles ulit hanggang sweldo. May isang punto kung saan nagsisimulang magbago ang pakiramdam na yan. At hindi yun milyon, hindi rin 6 digits. Sa totoo lang, mas maliit siya kaysa sa iniisip ng karamihan. Pero kapag naabot mo to, iba na ang laro ng pera sa buhay mo. Hindi ito tungkol sa pagyaman agad. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na ipon para huminga. Ito pa rin ang The Brown Investor at kung isa ka sa mga taong ayaw umasa sa bahala na pagdating sa pera. Kung gusto mong maintindihan kung bakit may mga taong parang gumagaan ang buhay habang ang iba naman ay paulit-ulit na napapagod, para sa'yo ang video na to. Para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Kapag sinabing financial success, madalas ito agad ang pumapasok sa isip ng tao. Milyonaryo, malaking negosyo, malaking kita, biglang yaman. Parang kailangan malaki agad ang mangyari bago mo masabing okay na ako. Pero ang totoo, bihira na yan ang unang nangyayari. Sa totoong buhay, hindi ka muna yumayaman. Gumagaan muna ang pakiramdam mo sa pera. Bago dumating ang yaman, may financial threshold ka munang kailangan lampasan. Hindi ito formal na milestone. Walang certificate, walang medalya. Isa lang siyang invisible line. Bago mo ito malampasan, ang pakiramdam mo laging kulang, laging may takot, laging may kaba sa susunod na sweldo. Kahit anong sipag, kahit anong diskarte, parang may humihila pababa. Pero pag nalampasan mo ang linyang yan, kahit hindi ka pa mayaman, gumagaan na ang pag-iisip mo sa pera. At doon, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Isipin mo ang pag-ipon na parang pagtutulak ng malaking bato paakyat ng bundok. Sa umpisa mabigat, mabagal, parang walang nangyayari. Todo effort ka na pero konti lang ang usad. Minsan nga parang umaatras pa. Kahit anong sipag mo, parang kulang pa rin. Parang laging may bagong gastos, may bagong problema, may bagong dahilan para magsimula muli. Pero kapag nakaipon ka ng sapat na lakas, kapag may buffer ka na, biglang may momentum. Hindi biglaan, hindi dramatic, pero mararamdaman mo, mas may control ka na. Hindi dahil naging mas magaling ka bigla, kundi dahil may suporta ka na ngayon. Hindi ka na nagtutulak mag-isa. Kapag wala kang ipon, ang utak mo ay automatic na nasa survival mode. Lahat ng desisyon ay takot-based. Kukunin ko na to, baka mawalan ako ng trabaho. Titiisin ko na lang, wala naman akong choice eh. Oo na lang ako, kailangan ko kasi ng pera. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad. Wala ka lang mental space. Ang buong energy ng utak mo ginagamit lang para makaraos. Parang sinusubukan mong magplano ng future habang may sunog sa kusina. Hindi ka makapag-isip ng long term dahil busy ka sa pag-apula ng apoy. Pero kapag may sapat kang ipon, kahit hindi milyon, may tahimik pero malakas na pagbabago. Hindi agad halata sa labas pero ramdam mo sa loob. Ang tanong mo nagiging, ano na ang next step? Paano ko palalakihin to? Ano ang tamang desisyon, hindi lang ang mabilis? Hindi ka na basta sumasagot sa problema. Nagpaplano ka na. Hindi ka na reactive. Nagiging intentional ka. Para sa karamihan ng Pilipino, ang puntong ito ay kapag may ipon ka na nakatumbas ng 3 hanggang 6 na buwan na gastos. Hindi ito iisang number para sa lahat. Hindi ito pare-pareho.
Depende ito sa renta ng bahay, kung pamilyado ka ba o single, kung nakatira ka sa probinsya o sa syudad, pati ang lifestyle at responsibilidad mo. Para sa iba, nasa 300,000 hanggang 600,000 yan. Hindi ito target para i-flex. Hindi ito sukatan ng galing. Ito ay buffer para makapag-isip ng malinaw, para hindi ka agad natataranta, para hindi ka napipilitang magdesisyon dahil lang sa takot. Sa umpisa, mabagal talaga ang ipon. Paulit-ulit. Minsan nakakapagod. Ang unang solidong ipon, ang pinaka mahirap buuin. Pero kapag nandiyan ka na, mapapansin mo na mas mabilis ang susunod. Hindi dahil nagbago ang ginagawa mo, kundi dahil may pera ka nang tumutulong sa'yo. Dati ikaw lang ang tatrabaho, ngayon dalawa na kayo. At habang tumatagal, mas malaki ang ambag ng pera mo kumpara sa pagod mo. Kapag nakaipon ka ng ganito, hindi lang pera ang naiipon mo. Napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Kaya mong mag-delay ng gratification, mag-stick sa plano kahit mahirap, hindi sumunod sa bawat impulse. At yan ang pinaka-importanteng asset mo. Hindi yung stock, hindi yung negosyo, hindi yung investment strategy, kundi ikaw. Kapag kapos, lahat ng maliit na gastos, pinoproblema. Isang kape, isang delivery, isang maling swipe, malaki agad ang epekto. Pero kapag may ipon, nagbabago ang focus mo. Hindi ka na stress sa kape. Mas iniisip mo, mga tirahan, sasakyan, career direction, investments. Doon talaga nagkakatalo ang yaman sa malalaking desisyon, hindi sa maliliit. Kapag wala kang ipon, wala kang leverage. Kahit ayaw mo na, kahit pagod ka na, kahit hindi patas, kailangan mong magtiis. Pero kapag meron kang ipon, may tinatawag tayong walking away power. Hindi ibig sabihin na alis ka agad. Ibig sabihin, hindi ka na desperado. Mas confident ka. Mas malinaw ka magsalita. Mas kaya mong tumanggi. At madalas, mas mapapansin ka. Ironically, mas bumibilis ang pag-angat mo. Kapag naabot mo ang ipon level na to, huwag mo itong gawing reward. Hindi ito trophy. Foundation to. Kapag ginastos mo agad, babalik ka lang sa umpisa. Hayaan mo muna itong magtrabaho para sa'yo. Hindi ka yayaman dahil sa isang malaking desisyon. Yayaman ka dahil may buffer ka, may direksyon ka, may disiplina ka, may oras ka. At nagsisimula lahat yan sa unang solidong ipon. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Ito ay tungkol sa pagiging intentional. At kung sisimulan mo ngayon, ang future mo hindi man maingay pero tahimik na magpapasalamat sa iyo.